Hello guys! Gulo-gulo na naman ang buhok ng inyong host. So for today's video, bibigyan ko kayo ng mga ideas, lalo na po dun sa ating mga friends dyan na nag-uumpisa pa lang sa paghahalaman. Kung gusto nyong i-level up at bigyan ng konting life ang inyong garden, dahil medyo monotonous na kung puro green ang ating garden, di po ba? Pero again, kanya-kanya naman po tayo ng preferences. Merong may gusto ng puro green lang, kagaya ng mga anthuriums, philodendron, lahat green lang, ayaw nila ng bulaklak, ayaw nila ng kulay. Pero ito po ay suggestion lamang if in case gusto ninyong mag-add-on sa inyong mga collections ng mga makukulay at magagandang klaseng foliage or foliage ng mga halaman. So, kung ano-ano man itong mga ito, then keep on watching the video. So guys, matagal ko nang gustong gawin ang video na to dahil naisip ko na oo nga naman, puro kulay green kasi yung garden ko. Pero nga, nahati sa dalawa. Meron po akong garden dito sa balcony at yung isa naman ay nasa likod. So karamihan sa mga medyo ayaw ng full sun, yung mga gusto lang high humidity at saktuhan lang na init ng araw, nandun po sa likod. At yung mga pangmalakasan naman, mga sturdy at mga pang-hardcore ng mga halaman, kagaya ng philodendron, dahil namumuna po yan sa listahan ng mga sturdy plants. So, nandyan silang lahat sa balcony. At okay lang sa kanilang exposure sa sun, dahil po ito ay west-facing balcony. So, ngayon, summer na, yung init ng araw ay talaga namang tutok ng more than 4 hours. Pero, nagbo-bloom sila, lalo na po yung aking orchids. Gustong-gusto nila yung araw, lalo na ngayong summer season. So, number 1 po sa ating listahan ay ang begonia. Yes! So, meron tayong dalawang klaseng begonia, ang Rex begonia at ang mga tubers or tubers, yung mga mahahaba, kagaya ng mga king begonias, kagaya ng makulata, mga sanga-sanga, at magpapakita po ako sa inyo ng isang example ng tubers na begonia. Kunin ko. Ito guys, kung mapapansin nyo po ang haba ng kanyang mga stem, ito po ay isang example ng tubers or tubers na begonia. Ayan. So, ayan, mga kagrupo niya, sina makulata, sina snowcap, yan. Yung para pong mga angel wings na tinatawag ng mga klaseng begonia. So, ayan po. Yan. So, syempre, kung hindi mo naman ma-appreciate ang kagaya nito, well, meron naman tayong tinatawag na Rex. Andyan po sa screen ang mga Rex begonias natin at napakadami pong klase. Hindi ko po alam kung ilan libong klase ang mga begonias or ang mga hybrids dahil karamihan po ng mga lumalabas ngayon mga hybrids. Pero, suma total, napakagaganda po ng kanilang kulay, ng kanilang mga dahon at meron silang character and texture at fuzzy yung kanilang mga stems. So, kung gusto niyo mag-explore at mag-level up ng inyong collection na makukulay, then I suggest you go for begonias. So, yun na nga guys, nag-change outfit tayo dahil napansin ko, butas yung damit ko. So, para medyo presentable naman tayo. Anyway, let's continue sa ating video. Number 2 sa ating listahan ay syempre ang mga aglaonimas or dyan sa Pilipinas ay tinatawag nating aglaw. Yan, tinatawag nyo siyang aglaw. So, napakaraming klase po ng aglaonima at affordable siya at accessible sila. So, halos lahat na ng nurseries ay merong aglaonima. And I'm sure dyan sa atin sa Pilipinas, sa ating mga local gardens, meron po nito. Unless ikaw yung tipo ng collector na gusto mo yung mga rare types or gusto mo mag-import, usually po sa Thailand at saka sa Indonesia, dyan maraming rare types of aglaonima dahil I believe yung mga hybriders ng aglaws or aglaonima ay nanggaling dito sa dalawang bansang minention ko. So, ang dami pong mga kulay, yung mga pattern, para rin pong si Calathea, napakadami yung mapagpipilian sa kanila. From pink, may green, iba-ibang splashes of colors, may deep red, pink, ang daming kulay. Kaya kung gusto nyong
i-level up ang ganda ng inyong mga gardens, kung gusto nyo lagyan ng konting kulay, then go for Aglaonimas. So, number 3 sa ating list ay ang Calathea or Calathea. I believe nung nag-uumpisa pa lang ang pandemic at karamihan sa atin ay talagang nabaliw kay Calathea dahil sa ganda talaga ng kanilang mga dahon, ng kanilang foliage, at yung kumbaga ay parang artsy yung kanilang dahon, di po ba? Comment down below kung agree kayo. So, isa din po ako sa mga nabaliw kay Calathea, at naalala ko, isa sa mga nag-viral na video ko ay tungkol sa Calathea plant care. So, kung gusto niyo makita yung aking isa sa mga kauna-unahang videos, andyan po sa aking playlist. Panoorin niyo po ang aking Calathea video. Pati yung kanyang mga forms, yun pinakita ko din. So, yun yung mga ganap. So, maraming klaseng Calathea, and I'm sure familiar na kayo dyan. Pero dun sa mga beginners, ito po ang iba-ibang uri ng Calathea. So, napaka-common na lang po ngayon yan, and I'm sure napaka-affordable na rin po. So, yan. Kung gusto nyo ng magagandang dahon, magagandang foliage, then I suggest get a Calathea. Isa pa sa mga amazing ang mga dahon na parang may kidlat-kidlat, parang mga lightning thunderbolts effect keme-keme ay ang jewel orchids. Sobrang ganda po ng jewel orchids, at meron po akong mangilan-ngilan na jewel orchids sa aking Instagram, kaya i-follow nyo na po ang aking Instagram. Ayan. So, naalala ko, ang kauna-unahang jewel orchids ko ay color brown. Ayan po. And, guys, makikita nyo talaga yung patterns niya, na literal siyang parang kidlat, yung lightning, and then silvery yung kanyang pagka-print. Yung para talaga siyang sinadya. Na ang ganda-ganda niya talaga, guys. So, maraming klase yan. And I believe marami din po dito sa Malaysia, although hindi ko pa masyadong na-explore yung jewel orchid. So, I only have 3 of them. And unfortunately, namatay na yung isa. So, siguro, in future, baka mas i-upgrade ko yung collection ko ng jewel orchids. So, magtitingin-tingin ako online kung ano yung pwede ko pang idagdag sa aking collection. Isa pa sa nagagandahan ako ay ang mga Tradescantia. Yan. So, I'm sure karamihan sa inyo ay familiar na sa Tradescantia nano, o yung para siyang pink and purplish hue na Tradescantia. At meron din po na parang luminous, whitish green ang variation niya. At napakaganda po niya talaga in person, mga naging collection ko. And eventually, sold out na sila. Binenta ko po sila dahil nagbebenta rin po ako ng mga plants. So, kapag ka may client ko naghahanap, then, ila-let go ko na. So, ayan po, si Tradescantia. Siyempre, hindi rin mawawala sa ating listahan si Epicea. So, ang Epicea po ay parang ka-texture din siya ng begonia. So, medyo rough yung kanyang leaves, parang medyo hairy ng konti. Ayan. And when it comes to Epicea care, gumagamit po ako ng succulent potting mix, yung cactus and succulent potting mix, at dinadagdagan ko na lang siya ng pumice or ng perlite para mas well-drained siya. At guys, napakadali po niyang i-propagate. So, putulin nyo lang siya through stem cuttings, and then tusok-tusok nyo lang sa soil, and then eventually, mag-grow na siya. So, napakadali lang yung paramihin, and mura rin lang siya. So, ayan po. I hope explore nyo rin si Epicea. So, isa pa sa nagagandahan ako, and I believe aagitin kayo, ay ang mga croton, or tinatawag nilang pudding, P-U-D-D-I-N-G. So, ang dami kong nakita nito sa Thailand, and dito din sa Malaysia, nagkalat sila sa mga nurseries, and again guys, mura lang sila. So, medyo nagkaroon lang ako ng struggle buhayin yung kauna-unahan kong croton, dahil nga siguro bago ako sa croton, hindi ko pa masyadong nagamay kung ano yung gusto niya. Kaya talagang kailangan ng research kapag bago tayo sa
certain specimen na gusto nating bilhin, kailangan mag-research muna tayo kung ayaw natin mamatayin ng halaman. Pero guys, again, affordable lang naman siya. Hindi naman siya kagaya ng mga Monstera Thai Constellation yung presyo. Kaya, pwede pa rin tayong bumili if ever gusto nating itry ulit mag-grow ng ganitong klaseng plant. So matotal, ang ganda-ganda niya, napaka-colorful niya, and yung contrast and combinations ng mga kulay niya ay sobrang vivid. From orange, brown, red, deep red, ayan. Parang medyo nakahawig din siya kay Aglonema. Yung ibang mga klase ng Aglonema, medyo kahawig ng Croton. So, ayun guys. Idagdag nyo na rin yan sa collection nyo kung gusto nyo maging lively ang inyong mga gardens. So, ito na po ang last sa aking mga listahan ng magagandang mga halaman. Walang iba kundi ang Fittonia. Guys, ang Fittonia po ay medyo nahahawi sa jewel orchids. Yung mga pattern niya na sobrang liliit. Hindi ko alam explain, pero yung detail ng kanyang mga pattern sa leaves, ang ganda. And kung gusto niyo gumawa ng mga terrariums or para siyang miniature ng mga plants diba? Dahil sobrang liit niya. So, ang ganda niyang i-display as centerpiece. And kapag meron kang yung parang gusto mo lang ng mga Pinterest vibes, yan, pwede mo siyang ilagay as centerpiece sa iyong table, sa coffee table mo, center table, or sa dining area na rin. Stylish, at the same time, cute siya. At madali din siyang hanapin, at affordable din siya. So, ayan, si Fittonia. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. At kung nagustuhan nyo naman at nag-enjoy kayo, please give it a thumbs up, mag-like, at mag-subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. At kung hindi ka naman bago dito, maraming salamat po sa support at pagbabalik. And then, kita-kita po ulit tayo sa aking susunod ng mga videos. Andiyan po ang aking playlist. At kung gusto nyo rin pong panoorin ang aking mga fish care videos, meron din po akong playlist para dyan dahil mahilig din po ako sa mga fish, guys, obviously. So, ayun lang po. Salamat po ulit sa panonood at pagsama sa akin. Have a great day, have a great weekend, and happy gardening. Bye!